Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating daily devotion. Gusto ko lang pong batiin at magpasalamat rin kay Terry Andy Pacalso and Josie Joyce Nazareno. Salamat po sa super thanks. Ito yung comment na talagang ma-appreciate mo kasi alam mo na binavalue ng mga tao yung ginagawa mo. No? So, salamat sa inyo po. Natuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Kristiyanong wais, making wise decisions daily. I think one of the wisest decisions that we can do today is to appreciate our spouses and let them know that we love them. Napakaganda kasi ng devotion natin. It's about beauty and charm and a woman of character. Sabi po rito sa Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Ganda po, ano? Full of wisdom po ito. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Bakit po ito full of wisdom? Kasi po, tayong mga lalaki, by the way, itong devotion na ito ay pwede sa babae, pwede rin sa lalaki. Pero emphasize natin yung mga lalaki, no? Kasi yung mga lalaki, yung kadalasan, nabibiktima ng charm and beauty. No? Kasi talaga mabilis mapukaw yung ating mga mata. Na kapag nakita tayo ng maganda, sexy, malambing, napupukaw agad yung mga mata natin. Pero itong Proverbs, full of wisdom. Sabi dito, charm is deceptive and beauty is fleeting. Mapandaraya yung alindog. Tapos yung ganda kumukupas yan. Pero ano dapat yung i-value mo, pagpahalagan mo? Yung babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, charm is deceptive and beauty is fleeting. Yung charm, alindog, yung kaakit-akit, no? Yung gorgeous, no, na babae. Tapos malambing. Hindi ko sinasabing lahat ng charming ay deceptive or deceiving. Ang sinasabi ko lang, kapag meron kang asawa, meron kang partner, wag kang madaan sa charm ng ibang babae. Charm is deceptive. Dinadaya ka lang ng sarili mong puso, no? And beauty is fleeting. Yung kagandahan, kumukupas yan. Totoo yan, kumukupas yung kagandahan. Huwag nating masyadong i-value yung mga bagay na kumukupas. Paano yan? Sasabihin ng iba sa atin. Yung babae kasing pinakasalan ko dati ubas na ubas yun Ngayon, pasas na So, gusto ko nang humanap ng iba. So, tandaan mo, kapatid, no? Kahit yung babaeng pipiliin mo na mas maganda, mas bata, yung kagandahan niya, kukupas pa din. Asahan mo kapag, nagkaroon ka ng ibang babae, ang ganda-ganda, batang-bata, no? 22 anyos, 24, 25 anyos. Tapos ikaw nasa 40 na, no? Asahan mo, yung sexy nasa-sexyhan ka. Pag nagkaanak ka, parang elepante na yan. Sorry. Pero gano'n, no? Lolobo rin yan. Kasi yung kaseksihan, kagandahan, kukupas din yan. So, when it comes to choosing a woman, hindi ho talaga dapat basihan yung charming and beauty. Pwede, pero hindi yun yung nasa top. Ano po yung pinaka-basihan natin? Ito po yung puntos na pangalawa, no? Character is more valuable than beauty. Kasi yung beauty, kukupas yan. Ang tanong, pag mukha ng elepante yung sinamahan mo, ipinagpalit mo sa asawa mo, mahal mo pa rin ba? No? Papakisamahan mo pa rin ba? In the first place, kaya mo siya ginusto kasi maganda siya. Paano pag nawala yung kagandahan niya? Dating maalindog, charming, ngayon sobrang sungit na, no? Mamahalin mo pa rin ba siya?
So, tandaan natin, character is more valuable than beauty. Kaya kung ikaw nakapag-asawa ka, at yung asawa mo na yun, God-fearing person, that's it, yun na yun. Kahit maraming imperfection yon, yung kasama mo ngayon, pero kung may takot sa Diyos yan, gumagalang at sumusunod kay Yahweh, yan na yung talagang para sa'yo, wag mo na ipagpapalit yan. No? Tandaan mo, character is more valuable than beauty. Pangatlo po, choosing a God-fearing woman makes a man wise. Kapag pinili mo yung God-fearing woman, nagiging wise ka na tao. Now, para sa mga single, malaking tulong to, no? Kapag pipili ka, wag muna charming, wag muna sexy, wag muna maganda. Para naman sa mga babae, wag ka munang tumingin sa laman ng wallet, wag ka munang tumingin sa kagwapuhan, magara ba yung kotse, may sinasabi ba sa buhay. Hindi yun eh. Pwede mong isama sa standard mo if you want. Pero dapat ito yung pinakauna sa lahat. God-fearing man or woman. Man of God ba yan? Woman of God ba yan? Pag yun ang nasa standard mo, natagpuan mo yun, sinagot ka o niligawan ka, tingin ko yun na yun. Para sa mata ng Biblia, that person is to be praised. No? Dapat parangalan yung tao na yun. Kumbaga, approve kay Lord yon pag mga ganong level. Now, kapag naman naging asawa mo na siya, yung pagpili mo sa kanya hindi natatapos doon sa panahon na niligawan mo siya o napasagot mo siya o sinagot mo or pinakasalan mo. Ang pagpili mo sa asawa mo, araw-araw yan. You choose your spouse daily. Bakit? Kasi time will come, magkakaroon ng ibang option eh. Kailangan resolve yung puso mo. Pipiliin mo pa rin yung asawa mo. Choosing a God-fearing woman makes a man wise. Matalino kang tao, marunong kang tao, pag pinipili mo pa rin yung asawa mo everyday. Kahit na nasa abroad ka, magkahiwalay kayo, ang laman ng puso't isipan mo yung asawa mo pa rin. No? Malaking tukso yung makahanap ng ibang charming and beautiful woman or gwapong lalaki pag nasa ibang bansa, pag magkahiwalay, LDR. Pero tandaan po nating mabuti, you need to be wise. And the wisest decision you can ever make when it comes to relationship is choosing your spouse daily. Lagi mo pa rin kahit may iba ng options, pipiliin mo pa rin lagi yung binigay sa'yo ng Diyos. Amen ba? Kahit na talagang kumupas na, kahit pa kumupas na, kahit na kumulubot na yung muka, pasas na, kahit na, no? Tandaan natin, character is more valuable than beauty. Now, ano po yung application natin dito sa mga talatang ito? Number 1, appreciate your spouse every day starting today. Babae ka man lalaki, nakikinig ka rito, may asawa ka. Appreciate mo yung asawa mo every day starting today. Bakit? Simple lang. Pag may binigyan ka ng regalo, na-appreciate nung tao na pinagbigyan mo yung ng regalo, na-appreciate yon. Di ba masaya ka? O, etong tandaan mo, kapatid. Yung asawa mo, binigay sa iyo yan ng Diyos. Kapag tinignan mo yung asawa mo, bugnot na bugnot ka, tingin mo magiging masaya si Lord nun? Teka, binigyan kita ng asawa. Binigyan kita ng matinong asawa, matinong lalaki, matinong babae. Tapos pag tinitingnan mo yung asawa, bugnot na bugnot ka, inis na inis ka sa pagmumukha, gusto mong burahin yung mukha, no? Gusto mo sa sobrang inis mo siguro sa asawa mo. At times, no? Gusto mong ingud-ngud sa pader. Pero tandaan po natin, binigay yan sa'yo ng Diyos eh. Ako nga, may nilibre ng milk tea. Pagkatikim ng milk tea, sama naman. Sama ng lasa. Diba? Offensive sa akin. Parang, teka, nilibre nga kita ng milk tea. Hindi ka naman nagmi-milk tea everyday eh. Or hindi ka naman, diba? Binigyan mo ng milk tea. Na bad trip pa. Diba? Parang, parang yung mga nanlilimos minsan, pagtingin ko talagang kailangan, bigyan mo ng pera, kung ano yung laman ng pera mo. Pag maliit, minsan nababad trip pa sa'yo. Naiinis ka, diba? How much more
ikaw, binigyan ka ng Panginoon ng asawa, spouse. Tapos, hindi mo na-appreciate. No? So, you have to appreciate your spouse every day starting today. Not just for your spouse, but for the Lord. Kasi yung Lord, siya yung giver. Siya yung nagbigay sa'yo. And by the way, when you appreciate your spouse every day, kapag yan sobrang pangit na, gaganda yan. Pag kumupas na yung ganda niyan o yung kapugian niyan, babalik yan sa dati. Kasi na-appreciate mo parang halaman yan, dinidiligan mo Appreciate your spouse every day starting today. Kung gusto mong pumangit yung asawa mo, sabihan mo lagi ng pangit every day. Sabihan mo ng pangit, puro pangit sabihin mo, papangit talaga yung asawa mo. Pero sabihan mo ng maganda everyday, gaganda, popogi yung asawa mo. No? So, appreciate your spouse everyday starting today. Number 2 po, do not be deceived by other women's charm and beauty. Huwag po tayong paloloko, padadaya sa alindog, sa kagandahan ng ibang babae, o kagwapuhan ng ibang lalaki, o pagiging matipuno ng ibang lalaki. Bakit? Sabi rito sa Proverbs, full of wisdom po ito, charm is deceptive, beauty is fleeting. Panandalian lang yung kagandahan, kumukupas din yan. Mandaraya yung alindog, yung mapangakit, no? Dinadaya mo lang yung ng puso mo yung sarili mo. So do not be deceived by other women's charm and beauty. Lagi mong isipin, sino ba yung binigay sa'yo ni Lord? And by the way, meron akong kaibigan, no? Sabi niya sa akin, nagkukwento siya. Story to ng basta napakaganda, no? Story ng isang lalaki na may chance na pumili ng iba, no? Mas bata, mas maganda, mas makinis, no? Tapos, mayroong isang napakahalagang tanong. Sino sa palagay mo, kapag ikaw nabaldado ka, na talagang bedridden ka, at wala ka ng pakinabang sa buhay, sino sa palagay mo mag-aalaga sa'yo? Yung tunay mong asawa o yung gusto mong makasama na mas bata, mas makinis? O yung tunay mo ng asawa na kupas na at bungangera? Tapos eto naman, charming, no? Kala mo, hindi ka bungangaan later on. So, sino sa palagay mo yung mag-aalaga sa'yo? Yung magtsatsaga sa'yo? Yung papalitan ka ng diaper everyday? Yung lilinisan ka dun sa higaan mo? Sabi ko, napakagandang tanong na, no? Kasi marahil, ang sagot dyan, yung tunay mong asawa. So, when you ask that question, mapapaisip ka rin sino ba talaga yung woman of character? Yung asawa mo o yung isang babae na natutokso ka na gusto mong makasama? So, do not be deceived. Huwag kang papadaya ng emosyon mo by other woman's charm and beauty. Dadayain ka lang yan. Stick to the woman of God that God has given you. Be a man of God. Number 3, be a man of God if you want to have a woman of God. Pwedeng sabihin natin, yung asawa ko kasi hindi God-fearing Yung asawa ko kasi hindi woman of God Kaya dito ako ngayon, naghahanap-hanap dito sa Saudi o Korea o Japan o kung saan man, no? Tapos kinalimutan mo na yung asawa mo, no? Tandaan mo, kapatid, if you want to have a woman of God, then be a man of God first. Ikaw yung mauna. Ikaw yung maging man of God. Ikaw yung mas malapit sa Diyos. Para mailapit mo yung asawa mo sa Diyos and she will become a woman of God as well. So, ikaw muna yung maka-Diyos bago mo expect yung asawa mo maging God-fearing. So, be a man of God if you want to have a woman of God. Okay? Wag nating masyadong hanapan yung asawa natin na hindi naman na makita sa sarili natin. No? So, ganun din po yan, kabaligtaran. Be a woman of God if you want to have a man of God. Gusto mo nang maging man of God yung asawa mo, pero tinatalakan mo naman night and day. Lalong mapapalayo sa Panginoon yan. Di ba? So, be a woman of God if you want to have a man of God. Amen po ba? Now, para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, evaluate yourself by answering this question. Are you a man or woman of God?
Sagot mo ba dyan? 10, 9, 8, 1? What can you do to improve yourself? No. Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, when I'm tempted, I pray that your grace will give me victory. Let me be a man of God who is wise. Enable me to refuse charm and beauty. Let me become a man of God to my partner. Enable me to lead her closer and closer to you. In Jesus' name. Salamat po sa sponsor natin, katuwang natin lagi rito sa devotion natin, si Brother Alvin. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng Panginoon, see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.